Sa mabilis na takbo ng mundo ngayon, mahalaga ang papel ng isang call center agent. Sila ang boses ng kumpanya, nagbibigay ng suporta at solusyon sa napakaraming customers araw-araw. Pero ano nga ba ang kinakailangan para maging isang call center agent? At paano nila nahahawakan ng kanilang mga demanding na trabaho kasama ang mga personal na responsibilidad? Ito, si Micaela Cayabyab at tunghayan natin ang buhay ni LJ. Tinig ng gabi, ang buhay ng isang bayaning puyat. Hi, thank you for calling customer service. My name is LJ and how may I help you today? Hi LJ, salamat sa paglaan ng oras mo na may share sa amin kung ano yung experience mo bilang isang customer service representative. So before tayo mag-start, pwede ko bang malaman kung ilang taon ka na sa BPO industry? Mag-4 years na ako call center. Pwede mo bang ibahagi sa amin kung paano ka napunta sa pagiging call center agent? So, bali nung pagka-graduate ko ng college, medyo mahirap makahanap ng trabaho na fit sa pangangailangan mo or sa salary na gusto ko. Nakita ko na, or maganda yung makukuha kong salary is yung call center. Nag-try akong mag-apply sa call center. Siyempre, sa una, hindi siya naging madali. Kasi may mga qualifications na dapat naman. And since kag-graduate ko ng college, wala pa akong experience sa call center. So, talagang medyo nahirapan ako makapasok sa industry. Graduate ako ng public administration or Bachelor of Science in Public Administration, which is dapat nag-work ako sa government, sa public sector. Pero mas pinili ko mag-work sa private sector kasi salary or yung starting salary niya is mas mataas siya kasi sa ino-offer ng public sector. Kasi ang alam ko sa public sector o sa government, ang starting salary is 12K. And since may sarili na akong family, kailangan ko ng mas mataas na sahod para matustusan yung mga needs ng pamilya ko. So, mas pinili ko i-pursue yung pag-work sa private sector, which is yung call center. Banggit mo na ikaw ay working mom. Paano mo na pagsasabay yung schedule mo sa pagtatrabaho at pag-aalaga sa anak mo at the same time? Since ang schedule kasi sa BPO, pagkakaalam ko ay night shift. Yun talaga yung struggle sa pagiging working mom, time management namin. Una-una lang struggle namin kasi kailangan ma-balance mo yung pag-aalaga mo sa kid and then sa at the same time nag-work ka and at the same time din maalagaan mo yung phone natin. Sa umaga, gising ka, sa gabi, gising ka pa rin. Kailangan mo hanapin kung ano yung tamang oras na dapat ka magpatulog and then yung tamang oras na dapat maalagaan mo. Routine mo. Routine. Talaga napakahirap na magtrabaho at the same time mag-aalaga ka ng anak mo. Pero at least kahit paano na ma-manage mo. And sabi mo nga, time management. LG, may tanong ko lang, no? Kasi sabi nila, ang BPO daw o call center is dead-end job daw. Naniniwala ka ba doon? Actually, hindi. Kasi ang call center, naniniwala ka na siya yung susi sa lahat ng trabaho. Actually, kaya ko nga ito pinursu yung industry na to, yung call center. Kasi gusto ko matuto or mahasa yung skills ko sa English. And talaga siya makalaki yung knowledge mo sa English kung paano ka din makapag-usap sa mga customer. Yan, kung ibang tikan, pag nag-apply sila sa certain na trabaho, ang question sa kanila is English. So, naniniwala ako na kapag magaling ka sa English, kapag ka sa English, experience ka sa call center, mas mabilis kang makukuha sa ibang trabaho. Yes, naniniwala din ako dyan, LG. And isa rin yan sa job opportunities din, di ba? Na ano ka sa ibang industry na kumbaga parang stepping stone mo na rin yun. It doesn't mean na it's a dead-end job. Kasi dito mo maihahasa yung skills mo, no? Yung knowledge mo. Para siyang daan Yes. sa lahat.
Yes, totoo yun. So, ano yung advantage and disadvantage ng pagiging work from home? Katulad na nabanggit ko kanina, yung disadvantage niya is na-apektuhan pati yung tulog niya kasi nasa gabi, nag-work kami. So, hindi lang naman ako yung nag-work from home kasi pati yung asawa ko nag-work from home kami parehas sa gabi. Ay, nag-work kami parehas sa gabi. Tapos, yung advantage naman niya, since work from home na lang kami, lagi kami may bonding moments. Lagi kami magkakasama. So, kapag kami free time kami, nakakalabas-labas kami, nakakapaglaro siya sa labas, sasamahan namin siya palagi. So, sa lahat ng journey niya, sa mula maliit siya hanggang sa ngayon na edad niya, lagi kami nandun sa tabi niya. Yun ang kagandahan. Yun yung advantage talaga. Before tayo mag-end, ano yung mai-share mo bilang working mom sa mga nanay na may mga anak na pero gusto magtrabaho? Bilang isang working mom, hindi talaga madali. Mas maganda pa din na magkaroon bilang isang babae, magkaroon ng career on their own. At the same time din, magkaroon din ng time sa anak. So, ang sabi ko lang, pagkakas sila ng trabaho, maganda sa akin work from home. And ang magandang opportunity talaga is yung i-personalize sa person. Kasi hindi lang sa mataas yung sahod, may work-life balance naman. So, maganda lang sila na magandang company ng mga papasok. And ang kagandahan na sa BPO, wala silang discrimination, ano? Kasi yung iba, ayaw nila magtrabaho kasi may disabled sila, may kulang ang paa, ang kamay. Pero sa call center, as long as you can speak naman, di ba, at nakakapagbasa at marunong ka mag-English at marunong ka makapag-interact sa customer is pasok ka, di ba? Like sa ibang mga trabaho na may mga sila, meron silang qualification at decent personality, no? Yun yung advantage ng pagtatrabaho sa BPO. So anyway, LJ, thank you sa time mo and sana marami din kayo natutunan sa documentary na to.